Hello guys! Welcome back for another free time vlog. So for today's video, ang pag-uusapan po natin ay YouTube Learn. So categorize as YouTube Learn itong topic natin. At ang pinaka-main topic natin is when are ads spam? So alam niyo yung spam, yung marami. Consider the spam. Yung mga ads kasi guys na lumalabas sa YouTube or sa mga videos sa YouTube, ano yan, nagsispam yung mga yan. So ano-ano yung mga yon para ma-consider natin spam. At patutulungan nyo yung mga content creator kapag rini-report nyo yun. Okay? So let's start. So number one is excessive frequency. Yun ang pinaka-description ng spam is marami. Ibig sabihin, kunwari nanonood ka ng video, isang full video, kunwari video ko. Tapos napansin mo yung ads na lumalabas, ang dami, tapos sunod-sunod. Tapos iisa lang, hindi siya iba-iba. Kunyari, ano bang mga sample? Kunyari, yung mga game, like yung casino game, yun, kumbaga 5 beses siyang nag-appear sa isang video lang. Kasi usually guys, dapat magkakaiba yun. No, merong mid, merong start, mid, at saka tawag doon, end ads. So usually, magkakaiba yung ads na yun. Ngayon, kapag pare-pareho yung tatlong yun, ibig sabihin, nagsaspam na yung ads na yun, kailangan i-report yun. So, matutulungan nyo yung matutulungan nyo yung content creator kung i-report nyo yun. Paano i-report yun? Pero kayo makikitang letter I na nasa loob ng isang bilog na maliit na dun sa may video. I-click nyo yun, tapos merong report dun. Okay? And then, number 2, misleading content. For example, yung nagbibigay siya ng false information, tapos ginagamit niya yung information na yun para mag-clickbait. For example, paano ba example ng hirap yata ang bigyan na example? Ayun, kunwari yung mga, para siyang system alert, hindi siya actually mag-a-appear na parang, mag-a-appear siya na ads. Pero makikita niyo dyan, warning, virus, parang ganon. Yung sample yun, mga system warning yun, di ba? So, syempre, yung mga hindi may alam, iisipin kung ano yung warning na yun. Ang gagawin nila is click yun. So, yun yung clickbait. Diba? So, yun yung mga report. So, para matulungan nyo si YouTube at para matulungan nyo rin si content creator or si vlogger, i-report nyo yung mga ganong ads. Okay? Yun yun. Nag-fall siya under sa misleading content. Number 2. Number 3. Malicious or harmful content. Ito parang nasa community guidelines, diba? So, hindi lang si vlogger or hindi lang si content creator yung sumusunod dapat sa community guidelines, kailangan si advertiser din. So kung alam ng advertiser na yung ad na papakita niya, yung video, small clip na video na ipapakita niya sa main video mismo is harmful at hindi maganda, so kailangan i-take down yun. Kailangan hindi ganon. Kasi may rules din na susundin si advertiser. And mag-fall pa rin siya under dun sa community guidelines. So, hindi pwede yung harmful content. So, i-report nyo siya para tulong nyo na rin yun sa content creator at sa YouTube mismo. Tapos, number 4, irrelevant or harmful content. Irrelevant or repetitive targeting. So, irrelevant or repetitive targeting, ito naman yung mga mga ads na hindi related sa iyo mismo, kahit na kasi may mga survey din sa YouTube, di ba? Yung mga ads na survey, tinitake yun, di ba? O kunwari nag-survey ka, tapos based do sa result ng survey na yon, doon nila i-relate dapat yung ads na lalabas sa mga YouTube, yung sa YouTube mo. Ang problema, kahit na nag-take ka na ng survey, hindi pa rin related yung mga yung mga ads na nakikita nyo. So, pwede nyo i-report yon. Click nyo lang yung I, tapos report. Okay? So, nagpo-fall siya under sa irrelevant repetitive targeting. Kunwari, hindi siya related sa interest mo, hindi siya related sa location mo, hindi siya related sa language na ginagamit mo. Diba? So, hindi siya dapat ganon. Yung ads na yun hindi para sa'yo. Kaya kailangan i-report mo siya. Okay? Meanwhile,
One eternity later. And then number 5, inappropriate content. So inappropriate content, pasok dito sa community guidelines. So hindi pwede yung violent, sexual, or disturbing imagery. For example, may gera, nagbabarilan, luluwan yung mga tao, yung mga tipong ganun. So wag na yun. Kailangan i-report yun. Bawal kasi yun sa community guidelines. So kung sa ka-YouTuber o ka-vlogger, bawal yung ganong content, ganun din sa mga advertisers, bawal din. Kasi pasok lahat yung vlogger at saka yung advertiser sa community guidelines. Kailangan susundan natin. Okay? Kayo as a watcher or as a viewer, tulong nyo na lang yung pagre-report kapag ganun. Pag may nakita kayong hindi magandang, hindi kaaya-aya mga ads or even mga videos, kailangan i-report nyo siya. Okay? And of course, that's number 5, inappropriate content. And then number 6, for the last one, multiple ads back-to-back. Parang frequent lang siya yung number 1, yung ulit-ulit. Ito naman, multiple ads back-to-back. Mas focus siya dun sa mga video na mahabang masyado. Like for example, nakakita na ako ng ganun guys. Believe it or not, merong ads na 1 hour, merong ads na 30 minutes. So, napakahaba. So, i-report nyo yung mga yun kasi bawal yun. Okay? Lalong-lalo na kung meron ng ads, kasi merong ads na magkasunod eh. Yung 1 tapos 2. 1 hour na tapos 1 hour pa yun. Mas mahaba pa yung ads kaysa dun sa video mismo. Yung video usually 15 minutes to 30 minutes lang eh. Tapos yung ads 1 hour, di ba? Oo, i-report nyo yun guys kasi hindi dapat ganun yung mga ads na Okay? So, yun, doon na nagtatapos ng vlog na to. Hopefully, usually, itong vlog, yung YouTube Learn naman, yung YouTube Learn naman na category natin, para talaga yan sa mga vlogger. Okay? Additional information na lang siya para sa mga viewers. Pero para sa mga vlogger yan, para matulungan sila na kung ano yung mga dapat nating malaman sa pagbo-vlog or at least sa YouTube mismo. Okay? If you wanna watch more about YouTube Learns, or if you wanna learn more about YouTube, you can always go to my playlist. Andiyan yan sa playlist ko. Ang pangalan is YouTube Learn. Click ko lang yan. Meron mga nakahilelang mga topic for YouTube Learn. Okay? Till next time guys. Thank you so much. Bye-bye!